Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. For this video po, ang pag-uusapan natin ay yung top 10 reklamo nyo. Okay? So kung may mga reklamo po kayo, i-send nyo lang po dun sa Nico David na may 135 followers or dun sa Nico David na may blue check mark, tapos basahin na natin to. Pwede kayo mag-send ng anonymous. So papakita ko sa inyo yung top 10 na gusto ko. Let's start with number 10. Eto, sabi ni Ann, itigil nyo na po yung pagpo-post about sa Bestly. School lang po natin ang nasisira sa ating ginagawa. Ginusto po natin sumama, kaya tanggapin na lang natin kung ano ang nangyari. Masakit man, pero sana maunawaan nyo po. Okay, I disagree vehemently dyan sa aking mga nababasa. According to some students and some people na nakasama sa field trip, medyo pahirapan daw yung nalalaman, yung pagsama doon. So, this is number 10. Imbestigahan na natin yung iba. O di GG agad, di ba? Under my subject to you, all of you are required to attend the Foundation Day in Bataan. No alternative words. So kita nyo na yung nangyayari dito mga Lods. Mukhang may sapilitang nangyayari. So this is a top 9. Let's go to number 8. Ito pa isa, number 8 tayo. Mayor, may incentive ba pag sumama? Yes, meron. May project kayo doon sa teacher. Paano Mayor kapag di sumama? Eh di wala kayong project. It's either 0 or 100 na lang naman ang grades nyo. Pass or fail lang tawag dyan sa mga subject na yan. Pwede ba magbayad na lang pero hindi sumama? Hindi po pwede, kailangang sumama. So walang choice talaga. Let's go to number 7. Lahat ng sasama sa foundation exempted sa prelim project week and 1 and 2 activity. Nag-aaral ba kayo? Nag-aaral ba kayo kung exempted naman pala kayo, sasama lang dyan? Sa mga hindi nagjo-join, ito ang medyo mahirap pa. Pabasahin ko sa inyo. Mag-prepare kayo ng literature and 20 problems per 20 studies per problem, sub-problem and variable. Babasahin ko na lang yun dito. Tig 20 literature and 20 studies, okay? So halimbawa, meron kayong 6 variables. So sa inyong research, 120 literature and 120 studies. Alam nyo ba kung gaano kadami yan? At hindi, eto lang ko, kaya po isipin yung maigi. Saka take note, sulat kamayan, di nyo naiintindihan ng, hindi, in case na hindi nyo naiintindihan ng handwritten. So, mukhang bawal pa yata yung, i-type, di ba? Kasi grabe to, ang dami nilang pinagagawa. So, it's either sasama ka dun sa foundation day na yon and exempted ka sa napakarami, mabigat yung tawag dito, yung parusa kapag hindi, or at least man lang yung trabahong kailangan mong gawin is, well, incredibly hard, di ba? Kasi 20 literature and 20 studies, ano yan, magre-research ka para sa, parang research ng scientist yung ganyan kadami. That's the point mga kamatis, mga kaibigan. Sinasabi nila na hindi pilitan, pero yung consequence naman are very dire. Let's move on to the next one. So, itong next one natin, hindi ito about doon sa Foundation Day field trip. Ito po ay yung kalakaran dito. Sabi nitong estudyante na to, pinabibili daw siya ng spear, drawer, Gcash, projector, or whatsoever para makapasa. Pag hindi raw siya nakabigay niyan, ibabagsak siya. Di ba, Gigi? Next na tayo. Ito mga Lods, ang title nitong post na to is Pre-Mukbang Yarn. Okay? Kasi it seems to me na yung, di ba magdi-defense ka, thesis dadala mo ng foods yung panel mo. Nung araw kasi tubig lang, okay na. Actually, yung iba nga ayaw kasi gusto nila matapos na Ewan ko dito sa mga nandito. Anyway, next na tayo mga Lods. Balik na tayo dun sa Foundation Day / field trip. Pag di daw sumama, babayaran ng 500. I-automatic daw sa balance. Yung prelim daw, 1K, magiging 1.5. Para mabayaran yung 500 na transport. Kaya sumama kayo. Diba? Mio. Next na.
Eto, ang hindi po sumama sa foundation day ay hindi ko po pipirmahan yung approval sheets niyo sa final defense. Diyos mio, Marimar. Bakit naman po nakasalalay yung pagkapasa ng mga bata diyan sa pagsama diyan sa buwakan ng inang foundation day na yan? Dapat talaga imbestigahan 'tong mga 'to, eh. Is this, I don't know if this is a criminal case, pero sa nakikita ko parang, it's at the very least an administrative case. Kailangan imbestigahan 'to ng CHED. Kasi ano sila, college sila, so CHED ang namamahala sa kanila. 'Di ba grabe, Diyos mio. Sige, next na tayo. Okay, so alam naman natin na may BS Tourism dito sa Bestlink, okay. So, and siyempre yung mga kapwa nating Pilipino na gusto maging stewardess, sasabak dito. So basahin natin 'to, seryoso po ito. Hello, another issue din po, pa-hide na lang po ng identity. May tour din po kami ng 4th year sa Thailand. They collected 30K. Naku, laki niyan. Nung January 6 yung flight namin. And then dumating na yung January 6, wala pa din daw. Until now, wala pa rin transparency. Kung nakabook na ba sila or not. Isipin mo 30K mo, di mo alam kung ginawang building na LMAO, Lamao. Laughing my ass out yung ibig sabihin niyan. Well, this is not a laughing matter. This is a very serious manner. Your school is, dapat hindi na lang sila nangangolekta. Or dapat man lang kung nagpagka-collect nila, nandun na yung ticket, di ba? Para lilipad na lang. Hindi pwede yung ganito, mga lods, eh. So, CHED really has to investigate all this reklamo. Hindi lang yung nangyari dun sa field trip. Kasi yung field trip, seemingly a footnote kasi napakaraming reklamo. O, next na tayo. For the final video, mga kamatis, mga kaibigan, we will come back to the greatest foundation day ever. Panoorin na natin ng kalokohan. According to the post, mga kamatis, mga kaibigan, babasahin ko lang yung post. Mag-enjoy sa Foundation Day X, magbilad sa araw, maglakad ng 3.2 km, magtulak ng bus, magutom, mauhaw, makaihi, makidumi sa bahay ng ibang tao. OMG, aray. Eto, sabi ni Brian De Vera, nagbayad ng field trip para maging tagatulak ng bus ng mga bata. Masyadong palpak yan. Kasi naman, bakit kayo umaarkila ng bus na parang luma? May kalawang pa sa likod. Ang dami-daming magandang bus. Sa binayad mong 1,500, naka-VIP ka na dapat, eh. Diba? Pag maganda yun, eh. Eto, Awit BCP. Eto, yung bus na nirent pang pasada yan, di man lang kumuha ng pan-travel and tours. Exactly. Sa dami po ng required kuno na sumama, di kakayanin ng travel agency ang mag-acquire ng 400 buses. Mahigit purong private tourist bus lang ang matatawag sila na backup from the city operators. Napaka-common po ng scenario na to sa field trip. Many times na pong wala ng ibang marentahan, they will ask city bus operators to rent for us their unit. Ayun lang naman pala. Ibig sabihin, hindi rated yon para sa mga ganitong kadadaming tao. Kalahating libong bus di umano ang ginamit. Kalahating libong bus ang di umano'y ginamit para sa Bestlink. Halos lahat ng tourist bus sa Kamaynilaan ay umarkila pero kinulang pa rin. Ayan tuloy, gumamit pa ng Fairview PTIX bus para lang mapasakay sila. So ano ba nangyari dito? Kasi nga po, since naging requirement doon sa mga nabasa natin, yung of course that's notwithstanding the fact na may yung depensa ng eskwela dito kasi nga pinapatawag na sila sa CHED. So that's good, right? And hopefully yung mga senador natin dyan and mga kongresista natin can chime in dito kasi nga grabe talaga eh. They need to really legislate laws that prohibits this kind of behavior na parang binubusalan mo yung mga estudyante na pag hindi pag hindi mo ginawa ito yung magiging consequences. Yung ibang professor kasi dito, ang ginagawa nila is, okay, huwag kayong sumama pero hindi naman
appropriate yung dami ng trabaho. Kasi yung ibibigay mong workload sa estudyante dapat is appropriate to their level. Okay, I think nakalimutan ko yung proper term dun, pero I think it's called scaffolding or whatever. I forgot the educational term, pero may ganun dapat yung principles dun, if we're following foundations dito, eh. So eto, kita mo yung ginagawa. Anong foundation yan? Kumuha kayo ng kumuha naman kayo ng matino, or wag niyo nang pilitin yung mga bata. Mali yun. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Kaya mga